Ate Bel, kumusta? Okay lang, press. Kaso, ang problema ko is until now wala akong production. Oh, hindi mo nahihit yung goal. Oo. Sa tingin mo, bakit? Ayun nga po ang tanong. Hindi mo Bakit? alam. Oo. Oh. Isa sa number one na ano ate, pagdating sa hataw, di ba? Sometimes kasi naiisip natin, pagdating sa goal natin, na nahihit na natin or ba ginagawa na natin ang tama, ginagawa na natin lahat, Opo. kasi parang yung ano yung dapat kong gawin, ginagawa ko naman, pero bakit hindi ko pa rin nararating? Sometimes yung kulang kasi natin, self-evaluation. May tendency kasi tayo na maging bias sa sarili natin. Feeling natin na sobrang sipag na natin, pero sa totoo, hindi pa talaga. Diba? Parang ganito yan. Hindi kasi nakadesign ang tao na maging critical sa sarili niya. Parang example ha, ang lapit ng ilong natin sa bibig natin, pero hindi natin naaamoy kung kailan bumabaho yung bibig. Diba? Hindi tayo nakadesign or hindi kasi nature ng tao na nakikita kung ano yung pagkukulang niya. Diba? Kaya every time pagdating sa buhay, palagi natin nakikita sa sarili natin na like sa relasyon, bakit kami naghiwalay? Wala naman akong pagkukulang, binigay ko lahat. Pero yung totoo, pag mawala na yun, pag makatingin ka, look back ka, makikita mo, ang dami mo palang pagkukulang. Di ba? Meron ka din palang mali. Meron palang hindi mo nagawa. Di ba? Na ano. So, pagdating sa hataw, pagdating sa goals mo, ganun din yan. Feeling mo sa pagkangayon, ginagawa mo naman lahat ng tama. Di ba? Nahihit ko naman ang target ko, sinusunod ko naman yung dapat ko sundin. Pero bakit ganun pa rin? Ibig sabihin, kailangan, ang isa na dapat meron ka is yung tinatawag na self-awareness. Di ba? Maging mindful ka sa lahat ng ginagawa mo. Okay? So, ngayon, ang tanong ko sa'yo, sa paghataw mo ba, ano ba yung ginol mo? Igol ko na matuto, then magka-direct. Okay. Opo. Sa tingin mo, nag-goal ka na magka-direct, ilang direct ba every month yung tinarget mo? Kahit dalawa lang po. 2 directs per month. Okay? So, ngayon, sa tingin mo, ano ba yung dapat gawin para ma-hit mo na maging consistent sa 2 directs per month? Consistent sa pag-chat, sa pag-prospecting. Okay? Okay. Then, mag-adding continuous. Ganun pa. So, ito yung mga activities na palagi mong ginawa. Posting, gano'n. Opo, posting. So, ito yung dapat na meron ka. Tama naman, dapat consistent sa pag-chat, dapat consistent sa mga activities na to. Kasi ito talaga yung primary focus ng pagnenegosyo natin. Yung pag-build ng connections mo, kasi yun yung lifeline ng negosyo mo. Now, ang tanong, na-refine mo ba yung skills mo? Like, kumusta yung skills mo sa chatting? Tama na ba? Do you think na nandun ka na, nakapag-level up ka? Magaling ka bang mag-chat ng prospect? Magaling ka bang mag-form ng prospect? I think naka-level up naman na po. Sa pag-posting mo, maganda ba yung mga post mo? Nakakainganyo ba? Nakakaano ba? So, kailangan, like tulad po sa akin, every time na meron akong goal na hindi nahihit, ang number one na tinitingnan ko is walang iba. Wala akong, yung number one na tanong, bakit hindi ko na-hit yung goal ko? Ang sagot, makikita ko lang talaga sa daily activities ko, sa daily goals ko. Saan ko ginugol lahat ng, hindi lang oras ha, pati yung focus ko. So dapat ate, kung gusto mo talagang maka 2 directs a month, dapat yung pagiging gigil mo consistent. Hindi lang sa motivated ka, kailangan nandun din yung tinatawag natin na disiplina. Okay? Okay po. Disiplina at plus focus. Kasi pag hindi tayo disiplinado, tapos nag-aano lang tayo, naghihintay lang tayo kung kailan tayo magigil, kailan tayo magkakaroon ng gana, ang mangyayari kasi niyan, may araw na hindi mo sinisipagan. Aminin mo. Yes po. Oh. So yun yung sagot. 'Di ba? Bakit hindi pa binigay sa iyo yung team mo na gusto mo, yung ideal team mo? Kasi hindi pa ideal yung hataw natin. Now, hindi naman po mahirap ang prospecting, hindi din mahirap ang chatting at ang posting. Alam mo saan mahirap? Yung gawin mo siya kahit sa mga araw na wala kang gana. 'Di ba? Doon ka nahihirapan
So yun na, eto na yung time na dapat mo na siyang tawirin. Okay? Okay po. So, alam mo sa akin, ang pwede kong ma-share sa'yo is kung gaano ako ka-obsess sa ginagawa ko o sa pag-abot ng goal ko. To the point ate na, yes, meron na, hindi naman lahat ng buhay ko or bawat minuto ng buhay ko umiikot lang sa pagnenegosyo. Pero the moment na may mga oras naman ako para mag-exercise, di ba? May oras ako para kumain, may mga other na mga chores or mga errands. Pero karamihan ng oras ko, grabe talaga ang focus ko sa negosyo. Pag meron pa akong free time, grabe akong mag-aral pagdating sa negosyo. Imagine mo gano'n na ako katagal, nag-aaral pa rin ako ngayon. Tapos hindi pa ako, like for example, pagdating sa prospecting, ang tagal-tagal ko na nagpo-prospecting pero hindi pa ako kontento until ngayon. Feeling ko meron pa akong hindi ginagawa na pwede ko pang mas pagandahin. So, ang number one na dapat na meron ka sa pagkangayon, huwag mo muna tong hanapin tong direct. Okay po. Dito ka mag-focus. Ano yung dapat fino-focus mo? Continuous improvement. Just because ginagawa mo na siya does not mean na merong continuous improvement. Kailangan meron ka nito. Okay. Continuous ka mag-improve. For example, example ko lang ha, let's say sa pagpo-posting nyo, pagko-content nyo ng Reels, ano bang maigagawa mo sa live mo at sa Reels mo para mas gumanda siya? Para mas dumami ang viewers. Aside sa consistent mo, may schedule ka talaga na ginagawa siya, ano bang mas magpapaganda nun? Maybe, the way na i-improve ko yung boses ko, pananalita ko, mag-practice ka. Kahit na wala kayong schedule, humarap. Nandyan naman yung salamin sa baba, malapit lang sa'yo, di ba? Humarap ka sa salamin. Tsaka mag-practice ka. Or maggamit ka ng cellphone mo. Maglaan ka ng kahit 30 minutes sa isang araw para mag-practice lang. Tumingin ka ng mga tao na magaling magsalita, kahit anong topic nila, yung mga nagko-content sa Facebook, Okay po. di ba? Yung mga maraming likes, maraming follows, pansin mo, may tono sila, may the way sila magsalita, try mong kopyahin. Di ba, wala namang masama mangopya pag maganda naman. Okay. Di ba? Make it your own. So, ano bang meron sa mga tao na sa posting, di ba, dapat, or sa video, dapat high energy. Hello! Ganon, di ba? Yung Yes. unang bungad pa lang, parang nag-stop scroll na yung tao. Di ba? So, meron ka dapat ganyan. Next is, at the same time, dapat nakasmile. Di ba? Okay. Kung hindi naman ganun, like, nag-ano ka naman, nag-i-enjoy ka, like, happy naman ang dapat nakangiti ka, hindi yung parang malungkot ka, nagseryoso ka, nagtatanda ka. So, doon ka, normal lang yan, pagbago ka pa, kasi syempre, hindi ka pa sanay. Pero, kailangan mo i-practice kasi para mas parang normal na lang. Instead na tumitingin ka sa cellphone mo na parang na-awkward ka, na bakit ako nagsasalita, kaharap ko naman cellphone, imagine mo may kausap kang kahit isang tao lang. Diba? Paano ka magsalita sa tao na iniinganyo mo siya or inaalok mo siya sa event mo, inaalok mo siya sa product mo, sa insurance mo, dapat happy, di ba? Dapat energetic. Doon pa lang sa posting, yun yung number one na masasabi ko. Kung ma-improve ka sa pananalita, kasi sa posting natin, yung mga picture, okay naman na kayo, di ba? Mga content natin, okay naman na yan. Pero etong para sa'yo talaga, yung sa'yo, yung Reels at yung live. Okay po. Diyan ka number one na mag-improve talaga. Next naman, sa adding mo naman, wala naman tong problema. Pwede naman natin to i-ano ni Meta, ilang days ka bago mag-stop ng adding. Sa pagka ngayon ate, isa sa challenge mo, di ba, kasi nare-restrict ka na sa adding. So anong dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin, tingnan mo lahat ng friends mo. Ilan ba yung friends mo ngayon sa Facebook? Kunti pa lang, 1.5 yata. Yung 1.5 na yan, na-chat mo ba lahat? Hindi yata. Oh. So doon naman focus. Yung mga naunang na-chat ko na, hindi ko na sila na... Oh, balikan mo. So meaning to say, sa prospecting mo, dapat sa level mo ngayon, meron ka na din kasamang follow-up. Okay. Diba? Okay. Let's say sa simula, hindi ka nila pinansin, pero kung magpapansin ka ng magpapansin, what if mag-reply? Okay po. Diba? So, yun yung sa akin, alam mo ba na nag-go back ako ng tigda 2-3 taon na follow-up? Imagine mo, gaano karami, ilang libo yun, na everyday, nasa 30 to 40. Bago ako matulog, 30 to 40 na mga old prospect ko. Hindi lang yung prospect yung araw na yan, ha?
Okay. Meron pa akong old prospect na sinisendan ko ng mga resulta ni Catibale, income ng mga members. Ganun ako mag-follow up. Kaya meron talaga akong presentation, meron akong mga nako-close deal, kasi isa sa pinaka-strength ko, follow up. So doon ka magsipag sa follow up. Kung walang mag-a-accept sa'yo, anong gagawin mo? Hanapin mo yung online ngayon. Di ba? Ang dami mo pang kailangan gawin. So, ito, ang inaano ko dito ate, is that mabigyan ka ng perspective na dapat palagi mong tinatanong sa sarili mo, hindi yung bakit wala pa akong direct, bakit hindi ko pa nahit ang goal ko. Kasi ibibigay naman talaga ang ani na yan pag may tamang tanim. Ang tanong, ang totoong dapat tinatanong, ano pang dapat kong i-improve? Kasi ang tamang tanong, magbibigay sa'yo ng tamang sagot. Kaya hindi mo nakukuha yung sagot dahil sa tanong. Di ba? I-improve mo yung the way ka magtanong about sa success mo. So, ngayon, ano bang dapat mong i-improve? Yun yung tanong mo araw-araw. Paano ko ba ma-hit ang goal ko sa araw na to? Paano ko ba ma-hit ang goal ko? Or paano ba ako pwedeng mag-improve sa araw na to? Yes, gumaling ka sa skills mo. Bakit? Mas marami ka nang na-add, mas marami ka na sa chat, ang galing mo na sa handling objection. Ano pa yung kulang? Follow up. Ano pa yung next? Pagkuha ng loob ng prospect ko. Ano yung pagkakaiba ng mga magagaling mag-direct? Anong meron sa kanila? Magaling sila makipagkaibigan. People skills, doon ka naman mag-focus. Okay. Hindi ka sanay niyan buong buhay mo. Opo. Di ba? Pero, as I said, people skills. Lahat ng skills, kaya mong mapag-aralan. Okay. So, kung meron kang dapat na number 1, na gusto ko aside, syempre, nandito na tayo sa consistency, disiplina, focus. Normal naman talaga yan. Attitude naman talaga yan. Ang attitude, ikaw na mismo, sa palagi mo yung ginagawa, nade-develop mo ang attitude. Pilitin mo sarili mo na gawin mo siya. Pag merong mga bagay na magbigay sa'yo ng distraction, di ba, kailangan mo mag-focus. Pag merong mga bagay na nakaka-distract, hindi pa related para makadirect ka sa pagka ngayon, huwag mo munang gawin. Okay? Okay. So, yung mga panonood natin ng kung ano-ano na hindi ko pa na-hit yung goal ko, may time pa tayong manood ng mga kung ano-ano. Example ko lang yan ha, hindi ko Okay sinasabi po, ikaw. Oh. Pero yun yung usual, kasi pinagdaanan ko din yan dati. Na meron akong mga inuuna na dapat pala hindi ko inuna, hindi ko pa nga ako nakahit ng goal ko, kakapanood ko ng mga anime, di ba? Ganun ako dati eh. So, ngayon, ang ginawa ko, nag-time block ako. Pansin nyo na hindi ako bumababa. Opo. Ano ginagawa ko? Mula pagdating ko, galing kay mami, or paggising ko, gano'n na lang, paggising ko hanggang sa pagdumilim na, mga 6 p.m., nakaupo lang ako niyan. Ang keyboard ko hindi tumikigil. Tak, 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 tak. Okay. Gano'n ako. Pulang-pula, kating-kati na yung mata ko kasi straight. At least 4 hours straight, walang break time. Hindi ko sinasabi na gayahin mo, pero gusto ko lang mabigyan kita ng idea na ganyan ako humataw. Okay, Pres. Oo. So, ibig sabihin, meron ka pang kayang i-improve. Kahit na sabihin mong ginawa mo lahat, pero hindi mo pa ginawa ang best. Kasi meron pang mas best, mas better na kaya mong i-improve palagi.